kababayan na umiiyak dito ngayon sa kamera. Ito yung isa sa mga malupit or pinag-uusapan ngayong araw. Dahil nga itong grupo ng NUP, mga kababayan, na UP. NUP na UP. Okay? Itong pinag-uusapan kanina, itong grupo nila, mukhang mga kababayan, kakalas na daw sa majority. Bakit? They feel abandoned daw ng Speaker of the House na si Bogie D, mga kababayan. Bakit? Nami-wish nyo na ba? Si Speaker Martin Romualdez na mas magaling na pagbibigyan ang inyong mga hinaing? O, pakinggan natin, mga ka-GPnatics, itong si Ronnie Puno. Mukhang natanggal ko pa yung aking wait lang Sa sobrang exciting ko, sa sobrang galak ko ngayong araw. Ganito pala pag nagugutom. Pag nagugutom pala ganito Walang iya talaga Hindi, ano lang, hugutin lang natin. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang leader, he should lead. Diba? Di ko na ipapakita guys Nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso Para re-report na naman ako niyan problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Bakit kayo nag-iingay itong mga to ngayon? Ano kayo yung dahilan, mga ka-GPnatics? Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So is there growing sentiment to elect a new speaker? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin... Uy, kayo naman, ano kaagad kayo, mag-elect ng speaker. Ito rin mga reporter, mga kababayan, magbuo na naman, magpalit na naman ng panibagong speaker. Hindi naman, alam nyo, mabuti sana kung hawak ng NUP, yung buong, House of Representative ko, 40 lang ang alam kong member niyan Di ba ibig sabihin, mga ka-GPnatics, hindi na nila kayang pataubin yung table or hindi sila pwedeng mag-decide on their own. Okay? Hindi nila kaya. Ibig sabihin, kailangan muna nilang kunin ang simpatsya ng iba. Kailangan may mga approval pa ng ibang mga grupo dyan, ng mga malalaking grupo, para makapagpalit sila ng gusto nilang speaker. Diba? Hindi naman basta-basta ganun yun. Ito naman talaga, sabi ni Puno, you are putting words on my mouth. Yung mga tao namin, mga kapitan namin, araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban. Hindi kalaban na. Oy! Nagwa-warning mga kababayan, na ang turing sa amin ay kalaban na, di kalaban na. Yung mga hinihiling namin, hindi natutupad, puro pangako. Pero kapag sila ang nangihingi sa amin ng tulong, agad naman namin ina-actionan. Iba palang klase to si Ronnie Puno, mga ka-GPnatics. Ito parang sinasabi niya lahat ng hingi nyo sa aming tulong may kapalit. Ano ba talaga yung nyo? Ano ba talaga yung inaangal nyo? Ano ba talaga yung problema nyo? Hindi, yung inaangal nito, mamaya malalaman nyo kung ano yon. Mukhang pera din ang pinag-uusapan dito Di ba? So in disagreement with the House with... Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Bogie, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, during the recess po, kausap to install a new speaker? Hindi.
Sa House yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung Kaya, majority tama. Here's a point, mga kababayan. 40 lang sila. kami or minority na lang kami. Oo. So, yung kung hindi na mayroon na. So bibitaw nga po kayo sa support niya kay Speaker. Hindi, magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker. They will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin. Ibig sabihin mga kababayan, yung hawak nilang mga position ngayon, ang gusto nilang mangyari, palitan nyo naman yung aming pinaghihirapan. Palitan nyo naman yung dedikasyon namin sa trabaho namin as deputy speaker. 'Di ba? Deputy Majority Speaker, parang gano'n ang gustong sabihin ni Puno. Mga ka-GP Natics, bigyan nyo naman yung mga hiling namin. Ang problema kasi niyan, Puno, hindi nakagaya dati. Siyempre, yung nagbibigay ng budget, no? Eh, siyempre, nakamonitor na ngayon, hindi nakagaya dati. So Oh. unless po Kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito. Eh di bakit pa kami nandyan? Sorry, sir, for clarification lang. It is that the NUP is considering to move to the minority. Yes. Thank you, sir. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji D. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as a lahat ng NUP members. Well, hindi personal ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji D is a close family friend, you know. Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So, this is not personal. But I'm speaking in behalf of our members Yes. who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? So, are you ready to be part of the Manor Shapes or even so-called condo? Are you ready to? Oo naman. Siyempre. Hindi, posisyon, wala lang naman. Walang ibig sabihin ng posisyon. Ano lang yun? Biglang bawi, walang ibig sabihin ng posisyon. Pero sabi niya kanina, lilipat na kami sa minority, ayaw na namin maging deputy majority speaker, di ba? Mga kababayan, iwanan na namin yung trabaho namin kung di kami pagbibigyan yung mga hiling namin. Bakit dinidelay kami? Parang ganoon, mga ka-GP Natics. Di ba? Anong daw silbi? Parang sinasabi niya, anong silbi ng kami ay nanunungkulan bilang deputy majority speaker tapos di nyo kami pinagbibigyan. Alam mo, maganda yung take ni Enzo Recto dito, mga ka-GP Natics. Pakinggan natin. Natin itong kakalas daw si Lapuno. Unang-una, ano ba yung NUP? Kung NUP, ang NUP ay National Unity Party. Kala ko na UP. No, mga kabunyog, NUP. Isa siya sa mga malalaking partido sa House of Representatives. Ang pinakamalaki kasi sa Kamara na partido yung kay Martin Romualdez, yung Lakas CMD. Lakas CMD. Ang pangalawa yung yung Partido Federal ng Pilipinas, yan yung kay Sandro Marcos. Ang pang-apat, pangatlo yata, itong NUP. Pang-apat yung Nationalist People's Coalition. Kaya ito, mga 40 ang members nito, mga 40 rin na kongresista yan. Itong sina Ronaldo Puno. Nag-press con kanina si Ronaldo Puno kasama yung iba pang leaders ng NUP. Ang sabi nila, hindi na sila kumbinsido, dissatisfied sila sa pamumuno sa kanila ni Speaker Boji D. Kaya ngayon mga kabunyog, ang sabi ni Puno, bakit sila dissatisfied? Kumbaga, dismayado sila sa pamumuno ni Speaker Boji D. Kasi marami daw mga issue sila, hindi naman daw pinapaabot ni Boji D sa Malacanang, sa executive. Yung mga bagay daw na yun, seryoso yun eh. Dapat daw bilang leader nila sa Kamara, ipaabot daw yun sa Malacanang. O yan mga kabunyog, Tapos napag-usapan din yung issue ng impeachment.
ang sabi nila Puno, Ibig sabihin dito mga ka-GPnatics, parang minamadali nila si Boji D pagdating po dito sa mga hindi budget talaga to eh. Budget yung pinag-uusapan dito eh. Na kailangan kapag may hiling daw sila na kailangan matapos agad-agad gusto forthwith mga ka-GPnatics ipaabot ni Boji D sa Malacanang. Ganun ang gusto nila mangyari. Kumbaga mga kababayan, ano ito eh, ang ginagawa ni Puno dito ay pang-leverage. 'Di ba? Parang gusto niya dito mga kababayan, alam mo no, yung parang isang bata na nagtatampo, kailangan ng lollipop. Ganon. As in, try to imagine isang bata, mga kababayan, nagtatantrums, 'di ba? Kailangan mong subuan ng lollipop para manahimik. Ganon. Si Ronnie Puno. press con kanina, hindi sila bubuto dyan kung walang matibay na ebidensya. O, yan. Yan yung sinasabi ni Puno. Mhm. Oh. So, ano kaya sa tingin natin? Ano ba itong si Puno? Oposisyon na, ibig sabihin, sasama na kila Sara? O, kasi parang, siyempre, si Speaker Bujigdi, kakampi ng administrasyon yan. Kung kakalas na siya sa mayorya, pupunta siya sa minorya, sasama ba siya sa grupo nila Sara ng mga Duterte? At sabi niya, hindi daw sila buboto sa impeachment ni Sara kung wala naman daw matibay na ebidensya. Ano ba talaga itong si Puno? Nagdedrama lang. Kailangan ng mga kababayan, kailangan pamper. 'Di ba? Ayan, pag-usapan natin in UP. Mm. Ako mga kabunyog, mga kabayan, yan si Ronaldo Puno, kilalang trapo yan. Kilalang trapo yan mga kabunyog. Si Ronnie Puno, kung saan yung administrasyon dun yan. Hindi naman yan si Puno eh. Kung saan manginginabang, dun yan. Siguro lilipat yan sa Duterte pag presidente si Sara. Pero ngayon hindi yan. Hindi yan mga kabunyog. Yan si Ronnie Puno. Saka, anong nirereklamo nila? Eto Simple na. lang naman nirereklamo nila. Pinanood ko yung paliwanag niya. Ganito mga kabunyog. Sabi niya, yun daw kasing mga proyekto na naaprubahan na sa GAA, yung General Appropriations Act, dapat daw niyan, dahil approved na, permado na ng presidente, i-implement na ng DPWH. Oo, i-distribute na sa Mayroon kanila. daw mga district offices ang DPWH, mga district offices, engineering districts. Ngayon, nagbibidding na daw yung mga district para sa mga projects. Ang ginagawa daw ng DBM, siyempre Malacanang yan, Department of Budget and Management, hindi muna, pag nabidding na ng district engineering offices, maghihintay pa muna ng clearance sa DBM bago i-release yung pondo. Kaya ang tawag doon FLR, for later release. Ibig sabihin, may proyekto, approved na, General Appropriations Act na, nakalusot na, pirmado na ng presidente. Ngayon, kahit pirmado na ng presidente, magbibidding na doon sa mga district engineering offices ng DPWH. Pag nabidding na, kailangan pa rin ng clearance sa DBM. Ibig sabihin, hindi i-release yung pondo. Kailangan mo ng clearance. Kaya ang tawag doon, for later release. So sabi nila Puno, itong mga in UP, bakit ganon? Dahil naaprubahan na yan ng GAA, General Appropriations Act, batas na yan, dapat niyan, wala nang anong control ang DBM dyan. Nasana itong mga ka-GPnatics. Matatagal na yan sila Puno eh, 'di ba? Sinabi naman na talaga yung kalakaran ng pagdating po sa mga proyekto na yan, dating-dati pa talaga. Nasanay sila na pag hiniling nila mga kababayan ay mabilis na ibibigay sa kanila. Iba na ngayon. Dahil unang-una, gusto nga nating linisin. Gusto nga linisin ng Pangulo natin, ng gobyerno. 'Di ba? Tapos may mga tao na sagad, mga kababayan, ang kahibangan, sagad sa kahayukan pagdating sa pera. 'Di ba? Yun naman talaga, pera naman talaga yung mga proyekto na to. Sasabihin ba natin na malinis, na wala silang inaasahang pera dito?
Mga kababayan, siguro naman di tayo pinanganak kahapon. Diba sila lang din nakakaalam yan, syempre. Oh. Ha? Dapat, ibibiding na kaagad yan ng mga district offices daw ng DPWH, engineering districts. Pag nabidding yan, may kontraktor na, automatic implement na. Bakit kailangan pang bumalik sa DBM para sa clearance? Oh. Yan Yun ang totoo, hindi pa na-re-receive yung pera, Ma'am Rebecca Paule, kaya umaangal. 'Di ba? Kasi siguro naiipit na 'tong mga 'to. 'Di ba? Atat na mahawakan yung salapi. Siguro maraming mga ipinangako mga project to sa mga constituents nila. Hindi nila magawa-gawa dahil nga for later release yung kanilang budget. Mga kababayan, kukumpirmahin pa ng DBM, hindi kagaya dati, release lang ng release yung DBM, di ba? Walang ginagawang safeguard. Sige, bahala kayo, gastusin nyo. Oh. Ngayon, tama yung comment mo, Kabunyog Roderick de Guzman. Pera. Yung palang issue, pera pala. Pera. Napakagarapal nitong mga trapong ito, mga Kabunyog. Bakit garapal? Hindi man lang sila hindi man lang nagkubli, hindi man lang nagkamuflahe, hindi man lang nagpretend kung ano man. Talagang garapalan na. Yung dahilan kaya sila dismayado daw sa speaker ng House kay Budgie D. Kasi hindi daw sila pinaglalaban sa Malacanang. Ako palagay ko mga kababayan, pinarating ni Budgie D yan sa Malacanang. Kaya lang, syempre, mga kababayan, tight yung kamay ng Malacanang ngayon. Hindi sila basta-basta kikilos ng hindi naaayon, di ba? Sa maayos. Hindi kagaya dati na parang wala silang preventive measures, mga ka-GPnatic, sa mga mangyayari na to. Otherwise, baka mamaya, imbis na ayusin ng gobyerno, lalong lumala kapag ganito din, nonsense na nagpapaimbestiga, nonsense na may mga kinakasuhan, tapos ganito pagbibigyan pa rin yung mga tao kagaya ng mga to. Diba? So sa madaling sabi, ang ginagagalit dito ng NUP ay yung talagang budget, mga kababayan, kasi ang tingin daw sa kanila parang they feel abandoned, na parang hindi raw sila pinapansin, mga ka-GPnatics. Kung ganyan naman, para saan pa? Sabi nga niya kanina, alis na kami. Ayaw na namin sa majority, mag-minority na lang kami. Kasi yung trabaho namin, parang naniningil, di ba? Trabaho namin, yun? Mga kababayan, yung sabi niya kanina, kalimutan ko na Deputy Speaker, di ba? Deputy Majority Speaker. Mabigat yun, yung trabaho na yun. Parang gusto niyang sabihin, ang bigat ng trabaho namin, tapos ayaw niyo kami pagbigyan. Nanunumbat ang hamag. Marami ng pera yan si Tree, si Puno. Ay, nako, mga kababayan, yan lang yung punto nila dyan. Okay? Kaya, palagay ko, lumabas itong grupo ni Puno ngayon dahil nga po sa next month, okay? Ilang araw na lang yan April 8, mga kababayan, mag-start na ng mag-start na yung determination ng sufficiency on the grounds ng impeachment ni Sara Duterte. Sabi ko nga kanina, ginagamit nilang leverage to. 'Di ba? Tinatakot nila ang pamumuno ng Kamara, mga kababayan, na hindi sila boboto kung sakali na hindi sila pagbigyan dito sa kanilang hiling. Gagamitin nila ito pang leverage doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yan ang nakikita ko dyan. Nagtatry ito mang salvage. 'Di ba? Yan yun. Okay. So, iwanan na natin yan, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon.